Alam mo sakto 'tong topic natin kasi nga 'di ba, sobrang daming chaos, kaguluhan dito. Well, hindi lang naman sa bansa, maaaring personal, pamilya. Pero have you ever had that moment po na parang despite the chaos, kaguluhan, walang kasiguraduhan sa paligid natin, pero ikaw kalmado ka, yung parang dapat stress ka na but you're not. Alam niyo po maraming tao iniisip minsan yung peace is the absence of the storm. Magkakaroon ka ng, kapayapaan kung walang bagyo. But God offers peace na kahit po sa gitna ng bagyo, kahit sa gitna ng unos, ng kalamidad, ng chaos, meron ka pong peace. Sabi po sa Filipos 4:7, "At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pang-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo." Yun daw pong peace na 'to that transcends all understanding. Hindi mo maintindihan bakit ka kalmado despite may cancer kang kinakaharap. Ba't ka kalmado despite nalugi negosyo? Alam niyo po, we live in a world na marami talaga very fragile po yung peace, ano? Pero itong ino-offer po ni Lord galing sa Kanya. Okay, God's peace is not the absence po ng problema, but God's peace is the presence po niya sa gitna ng problema. So very short lang po, God's peace is supernatural. Hindi raw po maaarok ng utak at isipan. Hindi po siya parang 1 + 1 = 2. Hindi po siya gano'n. It transcends all understanding. Hindi po siya logical minsan, hindi 'to napo-produce ng circumstances, ito po'y galing sa Diyos. Peace comes with, the presence of God sa kalagitnaan natin. Pangalawa po, ang sabi po rito, God's peace is protective, will guard your heart and minds. Iingatan daw po yung puso natin at isipan. Kung mapapansin niyo, yan ang inaatake po ni Satanas, okey? Yan ang inaatake ng kaaway, yung ating puso. Hindi pa naman mangyayari pero yung puso mo takot na takot na. Hindi pa naman nangyayari pero yung isipan mo nauna ka na, 'di ba? Nangati lang yung skin, naku ano na 'to, cancer sa skin na 'to. Alam niyo yun, mina-magnify mo agad. So God's peace hindi po siya mahina, hindi po siya pinapahina tayo, pinapalakas niya dapat tayo. And lastly, pangatlo na po 'to, and hopefully maintindihan po natin God's peace. God's peace is rooted in Jesus Christ. Sabi po rin sa huling verse, kay Hesukristo. Hindi po tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung walang relasyon sa Diyos. Bakit? Sabi po ni Jesus, I am the Prince of Peace. Hindi po siya technique, hindi siya meditation, hindi siya positive thinking. It's a relationship. Yung peace po na to is tied to a person, Christ Jesus. Apart from Him, wala pong lasting peace. Kasi nga, Isaiah 9:6, He is the Prince of Peace. So as I end, you can be in a peaceful place but still have a stormed heart. Kahit nasa peaceful place ka, sagrado, and then sigurado na maraming pera sa bangko, maaaring hindi ka pa rin at peace. Or you can be in a chaotic place naman, pero meron kang peace sa puso. Kaya again po, gusto ko kayo encourage, ang peace po ay galing sa Diyos. Yan po yung nakamtan natin nung si Kristo ay namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo. Dahil because of that, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Ama sa langit. Filipos 4:7, "At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pang-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus." Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kapayapaan na hindi nadadala ng absence ng trouble. We can be in the midst of trouble tulad ng mga disipulo mo nasa gitna ng bagyo pero ikaw natutulog ka sa may bangka. Ibig sabihin, Lord, kaya mong matulog despite the storm. So Lord, tulungan mo kami, Lord, magkaroon ng peace na nanggagaling sa iyo, na it's a perspective, it's a relationship more than a physical condition ng paligid namin. Salamat, Panginoon, dahil bibigyan mo ng kapayapaan ang mga kababayan namin sa kabila ng mga dinaranas namin ngayon. Alam namin justice will prevail. One day, Lord God, makikita namin yung hustisya mo ay mangingibabaw dito sa bansa namin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.